Magandang araw, DJ Serene. Ako si Marga at hindi ko na alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero parang may humahad lang sa akin. Siguro takot, o marahil ay takot sa mga posibleng mangyari. Kaya, ngayon, napagdesisyunan ko na lang na isulat ang lahat. Baka sa ganitong paraan ko mailabas ang aking nararamdaman. Kahit alam kong hindi ito magbabago ng mga nangyari. Laking probinsya ako, at ang pangarap ko noon ay makaalis at makahanap ng mas magandang buhay sa Maynila. Kaya nang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa lungsod, hindi na ako nagdalawang isip. Pinili ko na makipisan sa pinsan kong si Andrea at ang asawa niyang si Tito Ben. Hindi ko na rin inisip na baka masyadong magulo ang buhay sa Maynila. Ang mahalaga sa akin noon ay ang pagkakataong magbago, maghanap ng trabaho, at magtagumpay. Pansamantala lang ang plano ko, pero sa tuwing dumarating ang gabi at wala akong trabaho, naiisip ko kung anong klaseng buhay na ba ang pinasok ko. Hindi ko makaya ang lungkot at gutom na nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, si Tito Ben na mismo ang nagsabi na tutulungan niya ako. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko kayang tanggapin ang alok niya. Pero sa mga pagkakataong iyon, parang wala na akong magawa. Noong una, akala ko simpleng tulong lang ang ibinibigay niya. Isang hawak sa braso habang nagsasalo kami ng pagkain, mga salitang magaan sa pakiramdam. Ang sipag mo, Marga, sabi niya habang nakatayo sa likuran ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Siguro, iniisip ko lang. Pero habang tumatagal, naging mas lantad ang mga galak niyang ipinapakita. Madalas, habang nagsasalo kami sa bahay, ramdam ko na may ibang klase siyang pagtingin sa akin. Minsan, dumaan ako sa sala at naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Matagal, mabagal. Iba yung titig niya. Parang tinatandaan ang bawat galaw ko, ang bawat kurba ng katawan ko. Ang sexy mo palang bata, bulong niya sa akin. Nashock ako, pero hindi ko pinansin. Siguro umaasa lang ako na baka mali lang ang pagkaintindi ko. Hindi ko kayang isipin na may mas malalim pa sa lahat ng iyon. Hanggang isang gabi, uminom siya ng alak at naupo sa sofa ng mag-isa. Hindi ko inaasahan na habang papalapit ako, bigla niyang inanyayahan akong sumama sa kanya. Halika, samahan mo ako, sabi niya. Tumanggi ba ako? Hindi. Umupo ako sa tabi niya at nagsimula kaming mag-usap. Ngunit hindi ko alam kung bakit ang init ng pakiramdam ko. Isang baso, 2, 3, ang mga usapan namin ay napuno ng halakhak at kasiyahan. Pero parang may hindi tamang nangyayari. Ang init ng katawan ko. Ang titig niyang hindi ko kayang iwasan. Ang mga kamay niyang hindi ko na kayang tanggihan. Nang humaplos siya sa hita ko, bigla akong napapikit. Alam ko na kung anong ibig niyang mangyari. Pero hindi ako tumanggi. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung paano ko pa sususugan ang sarili ko. Sa mga galak niyang iyon, sa mga halik niyang walang awang dahan-dahan na bumababa sa katawan ko, wala akong ibang inisip kundi ang tumugon. Alam ko, mali. Pero ang sakit ng gutom at ang takot na mawalan ng kabuhayan ang siyang nagpuwersa sa aking pagpayag. At sa gabing iyon, iniwan niya sa tabi ng kama ang isang sobre, 5,000. Mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Dito nagsimula ang lahat at hindi ko na kayang itago pa. Pagsapit ng araw, ganun pa rin. Tuwing umaalis si Andrea, naiiwan kaming dalawa sa bahay. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya. Hindi ko na kayang itago. Saan ko pa ba pupuntahan ang mga saloobin ko? Paano ko tatanggihan ang kanyang tulong kung siya lang ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay? Ngayon, DJ Serene, gusto ko nang itigil ito.
Gusto ko nang kumawala. Pero paano ko tatanggihan ang taong naging dahilan ng aking kaligtasan? Kung malaman ni Andrea, paano ko haharapin ang lahat? May pag-asa pa ba akong makalabas sa lahat ng ito? O habang buhay na akong magiging lihim ni Tito Ben? Minsan, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Napansin ko na lang na paulit-ulit na tumatambay sa bahay si Tito Ben. Kahit na may mga araw na wala akong pakialam, may mga gabing sumisilip ang mga titig niyang hindi ko maitatanggi. Ang mga mata niyang parang may hinahanap, na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Hindi ko rin maiwasan na mag-isip ng mga bagay na hindi ko dapat iniisip. Parang ang sakit ng puso ko sa tuwing kasama ko siya. Walang ibang makakapansin sa mga maliliit na galak na binibigyan niya sa akin. Kailangan ko siyang pasalamatan, pero hindi ko alam kung paano. Minsan, sa mga simpleng usapan namin, naiisip ko kung ako ba talaga ang dahilan ng pagkakaroon ng gabing magaan o kung ako lang ba ang nakakita ng higit sa isang pagkakaibigan. Dahil sa mga titig niya, hindi ko na rin alam kung siya ba ay nagnanais o kung ito'y bahagi lang ng pagiging maginoo. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa kwarto, narinig ko ang pinto ng sala. Mabigat ang mga yapak na naririnig ko at alam kong si Tito Ben na yon. Ang puso ko ay nag-umpisang tumibok ng mabilis. Parang may nangyaring hindi ko kayang kontrolin. Bumangon ako mula sa kama at akmang maglalakad palabas ng kwarto. Ngunit, bago ko pa magawa, naramdaman ko ang pag-abot niya sa kamay ko. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi ni Tito Ben. Hindi ko na alam kung anong klaseng tawag na iyon. Baka isang lihim na alok. Baka isang pagkakataon na hindi ko kayang tanggihan. Naglakad, kami papunta sa sala. Pinatay niya ang ilaw. At ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ang nagbigay gabay sa amin. Walang salita, pero ramdam ko ang bawat hakbang namin patungo sa sofa. Hindi ko matukoy kung bakit parang may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Para akong tinatangay ng hangin, isang alon ng init na unti-unting humaplos sa buong katawan ko. Umupo siya sa sofa at hindi ko na alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko sa mga sandaling iyon. Marga, sabi niya. Ang tinig niya ay mabigat at puno ng pagnanasa. Gusto ko lang malaman mo na mas espesyal ka sa akin kaysa sa iniisip mong pagkakaibigan lang. Hindi ko nasabi ang anumang salita. Ako na lang, tumingin sa kanya at iniiwasan ang titig na tumagos sa akin. Dahan-dahan niyang inilapit ang katawan niya sa akin, ang amoy ng kanyang pabango na unang sumapit sa aking ilong. Ramdam ko ang matinding init na umaabot sa bawat sulok ng katawan ko. Gusto ko man umalis, ngunit hindi ko magawa. Ang mga labi ko'y nag-iwas, ngunit ang mga mata ko'y sumuko na. Nag-umpisa na akong malusaw sa bawat haplos niya na dahan-dahang dumapo sa aking balat. Bawat galaw ng kanyang kamay ay naglalabas ng tensyon, ng init at ng kalituhan. Nag-usap kami ng matagal. Wala nang hinto. Ang bawat sagot ko ay nagiging kasabay ng bawat titig at haplos. Hindi ko na alam kung paano ko natutunan magpigil ng damdamin. Tumatalo ng puso ko, pero hindi ko kayang isalaysay kung ano ang nangyayari. Parang ang mga labi niya ay hindi na matitinag mula sa aking leeg at ang bawat paghagod ng kanyang palad ay nagiging dahilan para mag-isip kung hanggang saan ko kayang makipagsabayan sa kanya. Tapos na yata akong matutong maghintay. Tuwing magkasama, kami natutunan ko na lang natanggapin ang bawat sandali. Hindi ko kayang lumaban sa mga nararamdaman ko. Para akong nakalutang sa isang mundo na hindi ko kayang kontrolin. Walang hangganang halakhak, mga haplos, at mga salitang humahaplos sa aking isipan. Sa pagkakataong iyon, naisip ko na baka nagsimula na akong mawala sa sarili ko. Lahat ng mga pangarap ko na naiisip ko noon ay naglaho na. Wala nang tamang desisyon.
Minsan tatanungin ko pa ang sarili ko kung may halaga ba ako sa mga sandaling iyon. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang tumanggi kay Tito Ben. Alingaw-ngaw sa aking pandinig ang mga sinabi niyang, "Marga, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ito, pero ikaw ang laging nasa isip ko." Hindi ko pa rin maintindihan kung anong ibig niyang sabihin, pero siguro hindi ko na kailangang magtanong pa. Ang mas mahalaga ay paano ko matutunan na bitawan ang sarili ko mula sa kanyang mga kamay kung sakaling magising akong minsan hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Nagiging mahirap na sa akin na labanan ang mga titig na hindi ko kayang iwasan, ang mga haplos na kahit sa mga simpleng galaw, nagiiwan ng marka sa katawan ko. Wala akong ibang naiisip, kundi siya, si Tito Ben, na parang unti-unti nang sumasakop sa buong pagkatao ko. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga simpleng pagkakataon ng pag-uusap namin ay nagsisimulang magbigay ng init. Ang mga titig niya, mga kilos na parang walang mali siya, ngunit may tinatagong apoy. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero bawat minuto na magkasama kami, parang may isang bagay na bumangon sa akin. Kung paano siya dumapo sa aking balikat, kung paano ang kanyang kamay ay nag-aalalay sa aking likod, at ang mga salitang binibitawan niya na nagiiwan ng matinding tanong sa aking puso. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Bawat hipo niya sa aking katawan ay nagiging dahilan ng mga katanungan. Bakit ba siya ganito? Bakit ako? Hindi ko alam kung ito ba ay isang laro. O baka naman hindi ko lang kayang tanggapin ang totoo. Na may tinatago kaming lahat. Isang araw, habang kami nag-uusap, naramdaman ko na may iba na namang bagay na nagbabalik sa amin. Ang mga mata ko, pilit na iiwas, ngunit siya, tila walang malasakit. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Ang init ng hininga niya ay naramdaman ko sa aking pisngi, na nagbigay ng kakaibang kilig na hindi ko na kayang kontrolin. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga palad ko ay parang naghanap ng kanyang katawan na nagsimula na ring manginig sa loob ko. "Marga!" Ang tinig niyang mabigat, puno ng kalungkutan at sabik. Hindi ko kayang maghintay pa. Ang mga salitang iyon hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang may isang puwersa na nag-uudyok sa aking katawan. Parang may isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi na ito pwedeng itanggi. Ang katawan ko na mismo ay nagbibigay ng mga senyales na hindi ko na kayang itago pa. Mabilis ang mga hakbang niya, at bago ko pa magawa ang anumang bagay, naramdaman ko ang mga labi niya sa aking leeg. Ang init na dulot ng mga labi niyang iyon ay tumagos sa aking katawan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyayari. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat minuto, ang bawat segundo ay nagsisilbing pagsubok sa aking hangganan. Ang mga kamay ko ay dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Walang salita. Walang ingay. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko, na parang hindi na kayang habulin ng oras. Ang mga sensasyon ay nagsimulang magbago. Ang katawan ko ay hindi na kayang magsinungaling. Ramdam ko na may nangyayari. Minsan, sa gitna ng bawat haplos niya, hindi ko alam kung ano ang magiging susunod. Ang mga labi ko ay nag-init at ang kanyang presensya ay nagbigay ng puwersang hindi ko kayang kontrahin. Ang mga titig niya na puno ng pananabik, ang mga kamay niyang dahan-dahang gumagabay sa katawan ko, ay parang nagsasabing, hindi ko na kayang itanggi ang lahat ng nararamdaman ko. Bawat bahagi ng katawan ko ay tumutugon sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin ko. Si Tito Ben, sa bawat galaw niya, ay nagiging dahilan kung bakit ako nawawala sa sarili ko. Ang mga sandaling iyon ay puno ng init,
nang hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ito. Ang tanging alam ko lang ay si Tito Ben. Sa bawat paglapit niya sa akin, ay nagiging dahilan ng aking kabiguan at kasiyahan. At sa bawat sandali ng aming pagsasama, ang katanungan ay patuloy na lumalabas sa aking isipan. Hanggang kailan ko ba kayang labanan ang lahat ng ito? Hanggang kailan ko ba kayang kontrolin ang sarili ko? Kung sa tuwing magkasama kami, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Pero ngayon, nararamdaman ko na ang mga pagkilos ko at ang mga titig ni Tito Ben ay nagiging higit pa sa hindi inaasahan. Parang may isang puwersa na nag-uugnay sa aming dalawa. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag pero damang-dama ko ang init na umaabot mula sa bawat galaw niya. Hindi ko na kayang magtago pa sa sarili ko. Lahat ng nararamdaman ko, nahahulog na at hindi ko na kayang pigilan. Isang araw, habang nag-uusap kami, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga mata ko, pilit na iniwas. Ngunit alam ko na alam niya kung anong nangyayari. Ang bawat titig na ipinamamalas niya ay hindi ko na kayang ikubli. Siya ang dahilan ng bawat paggalaw ng puso ko at hindi ko kayang mapigilan ito. Ang mga kamay niya na parang hindi nauubos sa paghaplos ay nagdudulot sa akin ng mga hindi maipaliwanag na kilig. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang presensya niya sa aking likod. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang bawat paghinga ko ay nagiging mabigat. Dahan-dahang binaba ni Tito Ben ang kanyang kamay sa aking batok at ang init ng kanyang balat ay tumagos sa aking katawan. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Ang puso ko ay nag-uumpisa ng mag-iba ng ritmo at ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagpapainit sa buong katawan ko. Nandito ako, ang kanyang tinig, mabigat at puno ng paghahangad. At hindi kita kayang iwan. Ang mga salitang iyon na para bang ipinasa sa aking katawan ay nagbigay daan sa isang alon ng init na hindi ko kayang pakawalan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang bawat segundo na magkasama kami ay para bang nagiging mas matindi. Ang bawat pagsulyap niya, ang bawat pagdampi ng kanyang kamay, ay parang nagsasabing, hindi ko kayang itanggi, na ako rin ay naguguluhan na. Hindi ko kayang pigilan ang mga nararamdaman ko, at sa tuwing naroroon siya, parang nawawala ang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit, at bago ko pa magawa ang anumang bagay, naramdaman ko ang kanyang labi sa aking pisngi. Ang init ng hininga niya ay tumagos sa aking balat. Tumingin ako sa kanya, at ang titig na ipinamamalas niya ay puno ng pangako. May mga alingaw-ngaw sa aking isipan, mga tanong na patuloy na lumalabas. Hanggang saan na ba kami pupunta? Ang mga kamay ko ay naglakbay patungo. Sa kanyang dibdib, ramdam ko ang mga muscles niyang nagtitigas sa bawat haplos ko. Walang sinasabi. Ngunit ang bawat kilig na nararamdaman ko ay sumasabog sa aking katawan. Mabilis ang mga galaw ni Tito Ben. At bago ko pa magawa ang anumang bagay, nag-umpisa na siyang humaplos sa aking leeg. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang bawat kilig ay nagsimula ng maging isang apoy sa aking katawan. Bawat pagdampi niya ay nagiging dahilan ng hindi ko kayang hawakan na mga sensasyon. Parang may isang puwersa na naghihikayat sa akin na hindi ko kayang pigilan pa ang lahat ng nararamdaman ko. Gusto ko lang naman ng pagkakataon na mapansin mo ang mga salitang iyon mula sa kanya na tumagos sa aking kaluluwa. Hindi ko kayang maghintay pa, Marga. Wala akong ibang magawa kundi humaplos pabalik. Dahan-dahang isinandal ang aking katawan sa kanya. Ang init na dulot ng kanyang mga kamay ay tumagos sa aking buong katawan at sa bawat haplos parang nawawala ako sa mundo. Ang puso ko ay patuloy na tumitibok ng mabilis at sa bawat galaw ni Tito Ben, ang mga tanong ko ay nawawala.
Wala nang ibang iniiwasan kundi ang gabing iyon. Wala na akong magawa, kundi ang sumunod sa agos ng nararamdaman ko. Ang mga sensasyon, ang init, ang pagnanasa, ay unti-unting nagiging isang damdamin na hindi ko kayang labanan. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung ako ba ay natatakot o kung gusto ko nang mawala sa realidad upang muling maramdaman ang apoy na nagmumula kay Tito Ben. Ilang araw ang lumipas, pero ang mga sandali namin ni Tito Ben ay patuloy pa ring naglalagablab sa aking isipan. Bawat galak at takot ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan na sa bawat kislap ng gabi ay muling bumangon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin, pero ang bawat titig, ang bawat haplos, ay nagiging higit pa sa isang lihim na hindi ko kayang itago. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon, pero alam ko na hindi ko kayang pabayaan ito. Nagising ako sa isang araw na parang mayroong nag-aalab na init sa aking katawan, isang damdamin na hindi ko kayang pigilan. Tinutok ko ang mga mata ko sa salamin, ngunit hindi ko maikubli ang nararamdaman ko. Habang tinutok ko ang aking sarili, nagsimula akong mag-isip. Ang mga aksyon ni Tito Ben, ang kanyang mga salita, ay nagbigay sa akin ng sensasyon na hindi ko kayang pakawalan. Alam ko na may mga tanong na hindi ko kayang sagutin, pero ang mga emosyon ko ay patuloy na bumangon. Naglakad ako papunta sa sala at doon ko siya nakita, ang titig ni Tito Ben na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Bawat galaw ko, bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanya, may nagsasabing, huwag kang matakot. Ngunit may mga takot din akong hindi kayang tanggapin. Siya ang dahilan ng bawat pagpintig ng puso ko, at ang bawat sandali ko sa kanya ay nagsisilbing isang alon ng init. Naglakad siya papunta sa akin, at sa bawat hakbang na iyon, ang aming mga mata ay nagkakasalubong, parang may hindi kayang ipaliwanag na connection. Lumapit siya sa akin, at inabot ang aking mga kamay. Bawat sapantahan na nagmumula sa kanya ay parang nagsasabing, huwag mong pigilan. Hindi ko kayang tumanggi, at wala na akong magawa, kundi ang magpatuloy. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga labi ni Tito Ben sa aking mga labi. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang mga labi niyang iyon ay may kakaibang init na tumagos sa aking katawan. Ang bawat kilig ay hindi na kayang ipaliwanag. Parang ang bawat himig ng hangin ay nagsasabing, hindi na kami maaaring bumalik. Ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay, dumampi sa kanyang likod, at ang bawat paggalaw ng katawan namin ay tila isang pagninilay na hindi ko kayang tumigil. Hindi ko na kayang pigilan pa. Bawat titig niya ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Marga, ang tinig niya ay mabigat, puno ng pangako, wala ng pag-aalinlangan. Sa mga salitang iyon, na para bang tinutukoy niya na kami ay lumalagpas na sa mga limitasyon ng takot at pangarap. Hindi ko kayang tanggapin, ngunit wala na akong magawa, kundi ang tumugon sa mga sensasyong hindi ko kayang pigilan. Ang katawan ko ay nagsimula ng magbigay, at ang bawat galaw na ginagawa namin ay nagiging mas matindi. Bawat pagbangon ng aming katawan ay parang isang sigaw ng takot at kaligayahan. Ang mga mata ko ay hindi kayang tumitig pa, ngunit ang mga sensasyon na dumarating mula kay Tito Ben ay nagiging dahilan ng bawat pagkilos ko. Hindi ko kayang humarap sa kanya, ngunit nararamdaman ko na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Nagpatuloy kami sa aming galak at takot, ngunit sa bawat sandali, may isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi ko kayang palampasin ito. Siya ang dahilan ng aking pagkabighani, ang dahilan kung bakit ang bawat pagtahimik ay nagiging isang malalim na pagninilay. Alam ko na ito ay isang lugar ng walang katiyakan,
Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam. Ang mga pagkilos ko ay nagsasalita para sa sarili ko, na kami ay nagiging higit pa sa kung anong akala ko. Lumipas ang ilang linggo, ngunit ang mga sandali namin ni Tito Ben ay patuloy pa ring bumabalik sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit ang mga nararamdaman ko ay hindi ko kayang itago. Bawat galak at takot na dulot ng mga pagkikita namin ay tila nagsisilbing isang aral na patuloy na bumangon sa aking puso. Sa bawat gabi, kapag tinitingnan ko ang mga bituin sa langit, naiisip ko kung paano nagbago ang lahat ng ito. Sa mga araw na hindi kami nagkikita, dama ko pa rin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng aking buhay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat hakbang ko ay nagiging mas matindi, mas puno ng kasiyahan at takot. Ang mga simpleng salita niya ay may bigat at hindi ko kayang tanggalin ang mga imahe ng mga sandali namin. Ngunit, ang mga alalahanin ay nagsimula ring magbalik, habang ang mga emosyon ko kay Tito Ben ay nagiging mas malalim, nagiging mas komplikado rin ang aking mga iniisip. Isang bahagi ng aking puso ay nagsasabing, ituloy ko. Subalit may mga pagdududa na rin na unti-unting dumadaloy sa aking isipan. Hindi ko kayang itanggi na may mga takot, may mga kahinaan na nagsisilbing mga pader na humaharang sa aking pagnanasa at pangarap. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito. Pero sa bawat pagkikita namin, may isang bahagi ng aking sarili na nagsasabing, huwag mong gawing komplikado. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ang mga mata ko ay patuloy na tumitingin sa kanya at ang mga kamay ko ay magaan na sumusunod sa kanyang mga galaw. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ang bawat sandali ay puno ng hindi maipaliwanag na kagustuhan. Nagdesisyon kaming magtagpo muli at tulad ng mga nakaraang araw, puno ng tensyon ang bawat hakbang namin. Sa bawat titig, bawat galak na dumarating sa aking puso, isang bahagi ko ay nag-aalangan. Ang mga simpleng pag-uusap namin ay nagiging mas malalim at ang bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay may kasamang bigat ng pagnanasa na hindi ko kayang labanan. Ang mga kamay ko ay naglalakbay patungo sa kanya, ngunit ang mga saloobin ko ay nagsisilibing hadlang. Naramdaman ko ang mga kamay niyang humaplos sa aking buhok, ang mga labi niyang dahan-dahang humaplos sa aking leeg. At habang ang mga halik niyang iyon ay nagdudulot ng init, may isang bahagi ng aking utak na nagsasabing, huwag mong gawing magulo. Ngunit hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, ang takot at kasiyahan ay magkasabay. Ang mga pagkakataong ito ay tila pagsubok sa aking puso, isang laban sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng mga nakaraan at hinaharap. Bawat haplos, bawat galak na nararamdaman ko, ay nagiging isang tanong sa aking isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ako ba ay isang nilalang na naligaw sa mga nararamdaman ko? O kami ba ni Tito Ben ay nagiging isang kwento na hindi ko kayang ipaliwanag? Ang mga sagot ay tila dumaan sa bawat halakhak, sa bawat titig. Wala akong kasiguraduhan, ngunit may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing, hindi ko kayang bitawan ito. Ang takot at kasiyahan ay naging isang simponya sa pagitan namin. Sa bawat galak na nararamdaman ko, ang mga tanong ay patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Kung hindi ko kayang malaman ang mga sagot, kung hindi ko kayang tanggapin ang mga kahihinatnan, bakit minsan sa mga gabing tahimik at mag-isa, naiisip ko kung ano na ba ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito na lang ang nararamdaman ko? Tila ang bawat araw ay may kabuntot na alalahanin na hindi ko kayang iwaksi. Ang mga karanasan ko kay Tito, Ben ay patuloy na bumabalik at ang bawat isa sa mga yon ay may kabuntot na emosyon, masalimuot, masakit,
At minsan, masaya. Sa bawat pagkakataon na nagkikita kami, ang mga sandali ay may kakaibang tensyon. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Sa mata ba ng isang kaibigan o bilang isang tao na may kakaibang epekto sa puso ko. Ang pakiramdam ko, ang bawat pagkikita namin ay nagiging mas mahirap. Hindi ko na kayang isantabi ang mga nararamdaman ko, ngunit takot akong magtakda ng mga hangganan. Hindi ko rin alam kung ano ang hinahanap ko mula kay Tito Ben. Baka isang pag-unawa, baka isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw, habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Bakit parang hindi mo na kayang makita ang katotohanan? Hindi mo ba nakikita na may mga bagay na mas mahirap tanggapin kaysa sa gusto mong mangyari? Parang mga palaso ang mga salitang iyon na tumama sa puso ko. Totoo, marami akong tanong. Bawat hakbang na ginagawa ko ay may kasamang takot, ngunit wala akong magawa kundi sumunod sa agos ng buhay. Hindi ko na kayang balewalain ang mga nararamdaman ko. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman kong nagsisimula ng magbago ang relasyon namin. Hindi ko kayang pigilan ang mga nararamdaman ko kay Tito Ben, at kahit na nagtatangkang magtakda ng mga hangganan, parang may iba pang bagay na humihila sa akin. Gusto ko ng sagot, ngunit natatakot akong itanong kung ano ba talaga kami sa mata ng bawat isa. Pumapailan lang ang mga emosyon ko, ngunit iniwasan kong magtanong ng direkta. Ang mga gabing tahimik ay naging mga oras ng malalim na pagninilay. Dumarating ang mga pagkakataong sinusubok ko ang aking mga limitasyon, kung paano ko matutunan na tanggapin ang mga kahihinatnan ng bawat hakbang ko. Si Tito Ben, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay patuloy na nasa aking isipan. Hindi ko kayang pigilan siya, ngunit ang tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan ay, hanggang kailan ko ba kayang panindigan ang nararamdaman ko? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang tanggapin na ang relasyon namin ay maaaring magbago. Gusto ko nang sumuko, pero hindi ko kayang magpatalo sa mga nararamdaman ko. Puno ng tensyon ang bawat sandali namin, at ang mga tanong ay patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Sa bawat halakhak, sa bawat titig, nakikita ko ang mga hindi nasabi, ang mga tanong na hindi ko kayang itanong. Ang mga sandaling iyon ay nagiging isang paalala na hindi lahat ng nararamdaman ay madaling ipaliwanag o tanggapin. Paglipas ng ilang linggo, nagsimula akong mag-isip. Lahat ng nangyari, mga desisyon ko, mga pagkatalo, at mga aral na natutunan, lahat ng iyon ay nagsanib at nagbigay linaw sa kung ano ang nangyayari sa buhay ko. Natutunan ko na ang mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang katapusan. Sa halip, ito ay pagkakataon upang magsimula muli, upang itama ang mga pagkakamali at matutong magpatawad. Sa mga huling sandali namin ni Tito Ben, may mga bagay na hindi pa rin namin nasasabi, ngunit naramdaman ko na may unti-unting paghilom. Ang tensyon na matagal nang nakatambad sa pagitan namin ay unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari, ngunit naramdaman kong pareho kaming nagsimula ng magpatawad. Hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa mga sarili namin. Ang mga kaganapan ay nagbukas ng mga mata ko sa maraming bagay. Puno ng emosyon, puno ng pagnanasa, at puno ng mga pagkakamali. Pero lahat ng iyon ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Hindi ko na muling tinanong kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito. Ang mahalaga ay natutunan ko na hindi ko kailangang magtakda ng mga hangganan para sa sarili ko. Ang buhay ay may paraan ng pagpapakita ng mga aral at bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa pagiging mas matatag.
Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay para sa amin ni Tito Ben, ngunit natutunan ko na sa huli. Ang mga desisyon ko ay bahagi ng aking sariling landas. At sa landas na yon, natutunan kong mahalin at tanggapin ang sarili ko. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ko ring magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa aking sarili. At sa pagtatapos ng lahat ng ito, sa huling mga hakbang namin, ramdam ko ang katahimikan, hindi na kailangang magsalita pa. Ang mga pagkakamali at mga pagkatalo ay bahagi na ng nakaraan at natutunan ko nang yakapin ang mga aral ng buhay. Habang ang mga araw ay lumilipas, natutunan ko na ang bawat hakbang ko sa buhay, bawat desisyon at bawat pagkatalo ay may kahulugan. Nagsimula akong maghilom mula sa mga sugat na dulot ng mga pagkakamali. Ang mga ito ay hindi hadlang, kundi mga tulay na nagdulot sa akin ng mas malalim na pagkaunawa sa sarili at sa mga relasyon ko sa ibang tao. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit natutunan kong yakapin ang mga pagbabago. Natutunan ko rin na ang bawat hakbang, maging magaan o mabigat, ay bahagi ng aking pag-unlad. Minsan, ang mga aral na pinakamahalaga ay natutunan sa pinakamatinding pagsubok at sa bawat pagkatalo, may pagkakataon na muling bumangon at magsimula. Sa huli, ang mga kaganapan ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pag-iwas sa sakit o pagsubok, kundi sa kakayahang magpatuloy at magpatawad sa iba at sa sarili. Sa bawat pagtalikod sa mga pagnanais at pagkakamali, natutunan kong maghanap ng kapayapaan sa loob ng aking sarili. At sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan kong hindi laging kailangan ng mga salita upang magkaintindihan. Ang bawat hakbang ay may malalim na kahulugan at ang bawat hakbang ay nagdadala ng bagong simula. Sa paglalakbay kong ito, natutunan kong tanggapin ang aking sarili, magpatawad at yakapin ang mga pagkakataon na darating, anuman ang mga ito. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay may nahanap kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyong paglalakbay. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy lang tayo sa pagbuo ng mas magagandang alaala. Mag-ingat at huwag kalimutang magpatawad, lalo na sa sarili.